salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At maganda po na mapagnilayan natin ang mga salita na ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito, lalong-lalo na ngayon ay kailangan talaga nating matutong magnilay. Sa medyo mababaw na pananalita, matuto tayong mag-isip sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Tinitipon tayo tuwing linggo sa banal na misa para turuan tayo ni Jesus sa kung paano tayo mamumuhay sa mga susunod na mga araw. Then babalik tayo ulit sa linggo, pag-aaral na naman tayo, tuturuan na naman tayo, pakakainin na naman tayo. So isa sa mga kailangan natin pag-isipan ng mga nangyayari ngayon, medyo nagiging questionable sa atin ang mga yung tinatawag nating values natin na pagiging loyal, yung loyalty natin. Nasaan nga ba ang loyalty natin? Na kanino nga ba talaga ang loyalty natin? Tanungin nyo nga yung katabi ninyo kung loyal. Mahalaga kasi sa relasyon yung loyal ka, di ba no? Pag sinabi kasing loyal, yung nagiging tapat ka. Yung pagiging tapat ay sa hirap at ginhawa. Pero yung tanong nga, bakit ka loyal sa isang tao, sa isang grupo,
sa isang organisasyon, bakit ka loyal? Bakit ka nananatiling loyal? Di ba, nagiging loyal tayo kasi naniniwala tayo sa prinsipyo. Naniniwala tayo sa paninindigan. Pero ngayon, wala. Nakakalungkot man, pero real talk lang tayo at reality check, mga politiko natin, very questionable. Maraming politiko natin, very questionable ang kanilang loyalty. Kasi dati, nagtutulungan, no? Nagkakampihan. Ngayon, magkakaaway na naman. Ngayon, nagbabaliktaran na. Ngayon, naglilipatan na sa iba-ibang mga partido. At mismong pinakamataas nating katungkulan, vice-presidente, presidente, hindi na naman okay. Dating talagang bidang-bida ang isa, tatayo sa stage para ibida yung isa. Ngayon, nagsasalita para ibagsak ang isa. Talagang questionable ang mga loyalty nila. No? Mula doon sa presidente, dito sa Manila, sa City Hall natin, ayan. Pero sana meron tayo kasing dapat na concern. Di ba? Concern din natin ito eh. Kasi sila yung mga namamahala. Sila yung mga nagbibigay ng mga batas sa atin. Ngayon pa lang, tatakbo pa lang, mag-aaway-away na. Tapos gusto nyo maging loyal. Pero kayo mismo, hindi nyo alam paano isabuhay ang pagiging loyal. Sa barangay natin, kamusta ba ang loyalty sa barangay natin? Kanino kayo loyal? Kanino kayo naging loyal dito sa barangay natin? Nakakalungkot man, no? Pero kadalasan, nagiging loyal tayo sa isang tao kapag mayroon tayong nakukuha. Kapag mayroon na ibibigay sa atin, doon tayo nagiging loyal. Pero kapag hindi, tatalikod tayo. Yung mga batang ito, no? Kailangan natin maturuan eh. Ano ituturo sa kahulugan ng pagiging loyal kapag may pakinabang lang? Hindi ganon ang pagiging loyal, ha? Mga bata, hindi ganon ang pagiging loyal. Pagiging loyal ay yung kahit na mayroong pinagdaraan ng pagsubok, minsan nga kahit na mayroong pagkakamali, mananatili ka doon sa taong yun kasi naniniwala ka dahil minsan iba yung pagtingin ng ibang tao sa naranasan mo sa isang tao. Pag hinusgahan sila ng tao, ikaw mananatili ka dahil alam mo, kilala mo siya. Yun ang pagiging loyal. Hindi dahil mayroong kang pakinabang o napapakinabangan mo siya, kaya ka magiging loyal. Ngayon, kaya eto, tingnan natin. Sana sa atin mismo rin, no? Tingnan po natin. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Josue, diniretso ng Panginoon sa pamamagitan ni Josue. Sabi, kanino ba talaga kayo maglilingkod? Kanino ba talaga? Magdesisyon kayo. Di ba? Sabi dito, magdesisyon kayo. Doon ba sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga ibang lahi? O sa Panginoon natin na sa simula't-simula pa, nag-alis sa Ehipto, nagligtas sa mga kaaway, nagbigay ng pagkain, laging naririyan. Kanino ba talaga? Hindi tayo pwedeng balimbing. Hindi tayo pwedeng ngayon linggo sa Diyos tayo. Lunes hanggang Sabado, doon tayo sa Diyos-Diyosan natin. Yung mga taong ang tingin sa sarili, Diyos. Mahalaga po ito sa isang relasyon, di ba? Kaya nga, paalala din ni San Pablo, gumamit siya ng ganitong halimbawa. Sa relasyon ng mga mag-asawa, kapag nawala yung loyalty ng isa't isa, madali itong masira. Kaya nga pinaalala ni San Pablo, babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Hindi ito yung sinasabi ni Robin Padilla na kapag gusto ng lalaki, kailangan sumunod ka. Hindi ito yun.
Pasakop kasi yun yung role mo. Lalaki, ibigin mo, mahalin mo ang iyong asawa. Hindi yung paparausan mo lang na kapag mayroon kang urge, kailangan bumigay siya. Kailangan pumayag siya. Hindi ganito yun. Eto mo, kanino mo yung loyalty mo? Sa Diyos ba na nagtuturo sa atin ng higit na mabuti? O sa mga taong akala nila marunong na sila? O ngayon, sabi ni Jesus, aalis din ba kayo? Tatalikod din ba kayo? Unang-una, itong mga taong ito, sunod ng sunod kay Jesus. Kaya nga tinanong siya, di ba, nung nakalipas na 3 linggo, bakit niyo ko hinahanap? Sunod sila na, hindi naman nila pinasunod, di ba? Sila ang may gustong sunod ng sunod. Bakit niyo ko hinahanap? Dahil ba nakakain kayo ng tinapay? So bakit kayo sunod ng sunod? Akala niyo ba dahil magiging hari ako, magkakaroon ako ng palasyo, at dahil kayo ay sunod ng sunod, mabibigyan ka ng cabinet position, mabibigyan ka ng kapangyarihan? Ay hindi ganito. Kasi ako ang tinapay ng buhay, ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ay, akala ko pere, hindi pala, alis na lang ako. Kala natin, pag sumunod, di ba, ibibigay ni Jesus yung kailangan nila . Material na bagay yung inaakala ng mga tao, kaya sumusunod kay Jesus. Kaya tayo, nililinaw natin lagi, bakit ka naririto? Bakit ka sumusunod kay Jesus? May kailangan ka na naman ba? At pag hindi binigay, hindi nakuha, tatalikod ka na ba? Mag-isip ka. Ha? Hindi tayo pinipilit, pinipuwersa ni Jesus. Bagamat yung imbitasyon lagi naririyan, iniimbitahan tayo na magsalo-salo sa banal na misa. Pero hindi kanya pupuwersahin kasi yung desisyon nasa sa iyo. Kaya nga kailangan mo rin nag-aaral, natututo kay Jesus para kung susunod ka sa Kanya, malinaw sa iyo. Hindi ito pera-pera. Pero naniniwala tayong ipagkakaloob ng Diyos yung mga blessings na kailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya sana po, Kaya tayo naririto kasi katulad ni Pedro, nakita natin na, Lord, nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay. Saan kami pupunta? Wala na kaming ibang pupuntahan kundi sa iyo. Ikaw lang. Kaya itong mga alagad na ito, hanggang kamatayan, namuhay, naging loyal sa pananampalataya na itinuro ni Jesus. At ganoon dinawa sa atin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, maging loyal ka. Pero unang-una, ang ating katapatan dapat sa Diyos. Kasi kung tapat tayo sa Diyos, hindi natin kailangan matakot sa mga pangako ng ibang tao. Kasi pwedeng maging tapat ka sa tao, pero hindi ka tapat sa Diyos. Pero kung tapat ka sa Diyos, kaya mo maging tapat sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong katungkulan. Mabarangay man yan, o sa city hall man yan, o sa ating pinakamatataas na katungkulan, magiging tapat ka. Kaya ito, yung kahalagahan na kumakain tayo ng pagkain ibinibigay ni Jesus, nang sa ganon maging malakas tayo at mapanindigan natin ang katapatang ito sa Diyos. Amen?